Good day everyone! Si Miss Jen po ulit ito at welcome po dito sa ating paboritong tambayan. Mga kwento ni Miss J. Ayan, another day, another story. Handa na ba kayong kiligin? Kaninong kwento na naman kaya ang ating tatalakayin for today? Pero syempre bago natin alamin yan ay babati muna tayo sa iilan nating mga listeners dyan na nagpapa-shoutout. So, listening from Doha, Qatar, hi to Ma'am Shirley Rico. And to... Ayan, sino pa ba dito ang mga nagpapa-shoutout? Unahin natin yung mga talagang gustong ma-shoutout. From Jeddah KSA, Rose Kaubang. To... Custom Van. Ayan. From Lipa City, Batangas. Si Maxit daw ang kanyang name. Ayan. Hi po sa inyo dyan. And to... Lagi daw siyang nakikinig sa programa from Saudi, si Ma'am Melanie Ortiz. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. And hi also to Ma'am Annalie from Doha, Qatar. And to Charlene Navarra from Iloilo. Ayan. Maraming masarap dyan na mga delicacies. Yan. Dyan sa Iloilo, marami po tayong mabibili dyan ng mga talaga namang masasarap na mga pagkain. Sana po'y makapasyal ako dyan sa lugar nyo. Anyway, eto na nga po ang isang panibagong kwento na ating tatalakayin. At eto po ay kwento na tungkol sa kwentong pag-ibig ni Lucia at ni Beer. Kaya naman kung handa na po kayong makinig dyan, ay, tumutok na. Kung may competition lang para sa pinakamalungkot na prinsesa sa buong mundo, sigurado, si Lucia na ang makakakuha ng Grand Champion Trophy. Si Lucia Montemayor ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Para sa ibang tao, parang nanalo sa loto ang buhay niya. May mansyon, may personal driver, may only credit card, at may wardrobe na kasing laki ng studio, apartment. Pero ang hindi alam ng marami, palamuti lang siya sa pamilyang ito at naghihintay na maikasal sa lalaking mapupusuan nila. Bawal siyang lumabas ng walang 3 bodyguard na nakabuntot. Bawal mag-part-time job. Bawal mag-commute. At higit sa lahat, bawal magkaroon ng sariling desisyon. Ang buhay niya ay nakaschedule mula sa pagising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. At ngayong umaga, may panibagong pasabog ang kanyang ama. Nasisira pala sa huli niyang wisyo. Ikakasal ka kay Jean. Diretsong sabi ng kanyang ama habang naghihiwa ng steak sa breakfast table. Napakakalmado nito na para bang sinasabi lang na pakipasa ng asin. Muntik nang maibuga ni Lucia ang imported orange juice na iniinom niya. Wait, what? Papa, are you even serious? Si Jean? Ang pinakamayabang, pinaka-feeler, at pinakabwisit na lalaki sa buong alta sosyedad over my gorgeous body. Huwag kang magtataas ng boses sa akin, Lucia. Malamig na utos ng kanyang ama habang itinututok sa kanya ang tinidor. Ito lang ang tanging paraan para matigil ang dekada ng alitan sa pagitan ng pamilya natin at ng mga ilustre. Business is business. Inayos na namin ang lahat. Next month na yung kasal. At wala ka nang magagawa. Nang gagalaite na tumakbo si Lucia paitaas ng kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto, mabilis niyang tinawagan ang kaisa-isa niyang tunay na kaibigan, si Brenda. Hindi galing sa mayayamang pamilya si Brenda. Nakilala niya ito nung tumakas siya sa kanyang bodyguard nung high school. Si Brenda ang laging ranting body niya kapag pakiramdam niya ay sasabog na ang ulo niya. Brenda! SOS! Emergency level 999! Sigaw pa ni Lucia sa telepono. Lucia, bakit? Anong nangyari?
Nag-aalalang tanong ni Brenda mula sa kabilang linya. Pero bago pa makapagsalita si Lucia, narinig niya ang mahinang hikbi ng kaibigan. Lucia, mas malala pa ata yung problema ko kaysa sa'yo eh. Napatigil si Lucia. Ha? Bakit? Anong nangyari sa'yo? Nanganganib akong matanggal sa trabaho bilang katulong at yaya. Naipit kasi ako sa utang ng tiyahin ko at kailangan ko ng perang pambayad ngayong buwan kundi palalayasin kami sa bahay. Naghahanap yung amo ko ng kapalit habang nag-aayos ako ng papeles sa probinsya. Pero kapag nawalan ako ng trabaho, wala na akong maipapadala. Umiiyak na kwento pa ni Brenda. Brenda, may naiisip akong napakatalinong plano. Bulong pa ni Lucia habang nakangiti ng malapad. Kinakabahan ako sa pagiging matalino ng plano mo, Lucia. Ano na naman yan? Magpalit tayo ng buhay. Sigaw pa ni Lucia. Ano? Nababaliw ka na ba? Makinig ka na muna. Mabilis na paliwanag pa ni Lucia. Ayaw kong ipakasal kay Jen. Kapag nalaman ni Papa na nawawala ako, magkakagulo. Pero kung ikaw ang papasok dito bilang Lucia, pwede mong paikutin si Jean o idili yung kasal. Magaling kang magpanggap. Samantalang ako, pupunta ako sa amo mo at magiging substitute yaya at maid mo. Babayaran ko ang utang ng tiyahin mo gamit ang emergency cash ko. At magkakaroon ako ng kalayaan kahit ilang buwan lang. Win-win situation. Lucia, hindi ka man lang marunong magsaing. Sunog nga yung bread toast mo kapag gumagawa ka sa bahay niyo eh. Magiging maid ka pa. Angal pa ni Brenda. Basic lang yan. Google at saka YouTube lang yung katapat niyan. Please Brenda, tulungan mo ko. Ayokong maikasal sa mukhang unggoy na Jen na yun. Nagmamakaawang hirit pa niya. Dahil na rin sa gipit na gipit si Brenda at sa sobrang pilit ni Lucia, napapayag din ito. Nagkita sila ng patago ng hapong yon sa isang maliit na cafe. Nagpalit sila ng damit, ng ID, at ibinigay ni Lucia kay Brenda ang susi at passcode ng kanyang kwarto. Kasama ang credit card para pambayad sa utang ng pamilya nito. Binigyan naman ni Brenda si Lucia ng simpleng pambahay na duster, maong na pantalon, at ang address ng bago nitong amo. Kinabukasan, bitbit ang isang lumang backpack. Nakatayo si Lucia sa tapat ng isang napakalaking moderno at minimalist na mansyon sa isang eksklusibong subdivision. Maputi, malinis at halatang napakamahal at halatang mayaman ang nakatira dito. Ito na yon, easy peasy Lucia, maid ka lang ngayon. Gaano ba kahirap maglinis at magyaya? Bulong ni Lucia sa sarili sabay pindot ng doorbell sa gate. Bumukas ang gate at sinalubong siya ng isang matandang katulong na nagpakilalang Manang Fe. Ikaw ba yung substitute na sinabi ni Brenda? Pasok ka. Sakto. Gising na si Sir Beer. Beer? Napataas ang kilay ni Lucia. Parang paboritong inumin sa bar. Anong pangalan ba yun? Huwag kang maingay at baka marinig ka. Mahinang sita sa kanya ni Manang Fe. Si Sir Beer Alexander. Sobrang sungit niyan. Matipuno at napakamaselan sa kalinisan. Isang pagkakamali mo lang. Aba, sermon agad yung almusal mo. Mag-ingat ka. Bago pa man makasagot si Lucia, narinig na niya ang mabibigat na yabag ng paa galing sa grand staircase. Napalingon siya at halos malaglag ang panga niya sa sahig. Pababa ng hagdan ng isang lalaking basang-basa pa ang buhok. Nakatapis lang ng puting tuwalya sa bewang. Ang katawan nito ay hubog na hubog at kitang-kita ang perpektong 8 bakat ng abs. As in 8-pack abs. Para itong Greek god na ibinaba mula sa kalangitan. Pero ang mukhang handang manaksak ng tao sa sobrang seryoso at kasungitan. Napatitig si Lucia sa abs nito nang walang kukurap-kurap. Are you done staring at my torso? Or do you need a framed picture? Malamig at baritonong boses ni Beer na tumago sa kaluluwa ni Lucia. Napaayos ng tayo si Lucia. Hindi Tinitignan ko lang kung tuyo na yung tuwalya mo. Depensa niya agad habang namumula ang mga pisngi. Lumapit sa kanya si Beer. Matalim ang mga mata nitong kulay tsokolate habang tinititigan si Lucia mula ulo hanggang paa. So, you are Brenda's substitute. Look at you.
You look like you've been never held a broom in your entire life. Look at those hands. Walang ni isang kalyo. Sigurado ka bang marunong ka sa gawaing bahay? Aba, syempre naman, sir. Yabang pa ni Lucia. Sabay taas-baba. Ako pa. Expert ako sa pag-aasikaso. Expert mag-order sa Food Panda kamo. Good. Because I have zero tolerance for incompetence. Malamig na sabi ni Beer sabay talikod. Make me espresso, unsweetened. Then, clean my study room. If there's a single speck of dust on my desk, you're fired. Naiwan si Lucia sa kusina para gumawa ng espresso. Naghanap siya ng coffee maker. Sa bahay kasi nila, ang kasambahay nilang si Yaya Vilma ang gumagawa ng lahat. Nakakita siya ng mamahaling espresso machine na napakaraming pindutan. Sabi niya espresso, 'di ba? Pindutin natin tong kulay pula. Tapos tong may nakalagay na steam. Bulong ni Lucia sa kanyang sarili. Biglang nagwisik ng mainit na tubig at umusok ang coffee maker. Sumabog ang powder ng kape sa buong mukha at damit ni Lucia. Nataranta siya at pinindot ang lahat ng button kaya lalong nag-ingay ang makina at nagpausok ng napakatindi. Fire! Fire! Sigaw ni Lucia sabay kuha ng basang-basahan upang ilagay sa espresso machine. Mabilis na pumasok ng kusina si Beer na nakabihis na ngayon ng formal na polo at slacks. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Ang kulay puting kusina ay puno na ng usok, may mga tilamsik ng itim na kape sa dingding. At si Lucia, nakatayo sa gitna habang mukhang uling ang mukha at nakahawak sa coffee maker niyang si Rana. What on earth did you do to my 200,000 peso espresso machine? Sigaw pa ni Beer na halos umugong sa buong bahay dahil sa galit. Kasi naman sir, nagwawala yung makina mo. Inaatake ako. Sinubukan ko lang ipagtanggol yung sarili ko. Sigaw pa ni Lucia pabalik habang duling na nakatingin sa sariling ilong na may kape. Pumitik si Beer ng mahigpit at huminga ng malalim na para bang nagtitimpi na wag sakalin ang dalaga. Unbelievable. Anong klaseng katulong ka? Hindi ka marunong gumamit ng coffee maker. Sabi ko naman sa iyo naninibago lang ako sa gawaing bahay. Huwag ka namang manigaw. Nakakabawas ng kagandahan yan. Bulong pa ni Lucia pero narinig pa rin ito ni Beer. Anong sinabi mo? Mas lalong lumalim ang tingin nito sa kanya. Sabi ko po, lilinisin ko na lang po agad, Sir Beer. Nagmamadaling sagot pa ni Lucia. Maghapon na pinahirapan ng bisit na si Beer ang dalaga. Pagkatapos ng coffee incident, inutusan nito si Lucia na mag-mop ng sahig sa sala. Dahil hindi alam ni Lucia kung paanong gamitin ang floor wax at tubig, naparami ang nilagay niyang sabon. Nagmukhang foam party ang sala. Paglabas ni Beer galing sa kwarto nito, nadulas ito ng napakalakas at muntik nang tumama ang ulo sa gilid ng lamesa. Lucia! Sigaw pa ni Beer. Naku sir, ayos ka lang. Ang galing mo mag-skating! Puri pa sana ni Lucia pero kitang-kita na niya ang apoy sa mga mata ng kanyang amo. Gabi na nung sa wakas ay matapos ang kalbaryo ng dalaga. Nakaupo si Lucia sa maliit na kwarto para sa mga katulong sa likod ng mansyon. Hapong-hapo ang buong katawan niya. Ang mga kamay niyang dati ay puro manicure lang ang inaatupag. Ngayon ay may mga paltos na at amoy Zonrox. Nakahiga si Lucia sa kama nang biglang kumatok si Beer at pumasok sa kwarto. May hawak itong maliit na first aid kit. Sir, sisermonan mo na naman ba ako? Sobrang gabi na Bukas na lang yung part 2 ng sermon mo. Reklamo pa ni Lucia habang nakatitig sa kisame. Hindi nagsalita si Beer. Lumapit ito sa gilid ng kama ni Lucia. Umupo sa maliit na upuan at kinuha ang kamay ng dalaga. Nagulat si Lucia sa lambot ng hawak nito. Binuksan ni Beer ang ointment at dahan-dahang ipinahid yon sa mga paltos sa kanyang daliri. Napatingin ang dalaga sa mukha ng amo. Sa malapitan, napakaganda pala talaga ng mga mata nito. Ang matangos na ilong at ang panga na napaka-perpekto. Amoy panlalaking pabango na may halong fresh mint ang amoy ni Beer. Kung hindi ka marunong, magtanong ka. Huwag kang nagmamarunong. Mahinang sabi ni Beer habang seryosong ginagamot ang kamay ng dalaga. Hindi ako galit dahil nagkamali ka. Galit ako dahil baka masaktan mo yung sarili mo sa katangahan mo. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Lucia. Teka lang sir, nag-aalala ka ba sa akin?
Tanong ni Lucia habang nakatitig sa lalaki. Napatigil si Beer sa pagmamasahe ng daliri ng dalaga. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Lucia. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lucia ang bahagyang paglambot ng ekspresyon ng mukha nito. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayoko lang na magkaroon ng aksidente sa bahay ko. Mabilis na sagot ni Beer sabay bitaw sa kamay ni Lucia at tayo. Magpahinga ka na. Maaga ka pa bukas. Mabilis na lumabas si Beer ng kwarto at sinarado ang pinto. Naiwan si Lucia na nakahawak sa kanyang dibdib. Bakit ganun? Masungit ito, mayabang, at ginawa siyang alila ngayong araw. Pero bakit pakiramdam niya, mas lalong magiging magulo ang buhay niya dito? Hindi lang dahil sa gawaing bahay, kundi dahil sa buwisit at napakagwapong amo na pinapakilig siya ngayon. Isang buong linggo na ang nakalipas mula nang magsimula si Lucia sa kanyang trabaho bilang isang yaya at kasambahay ng mansyon ni Beer Alexander. At sa loob ng 7 araw na yon, walang ibang nagawa si Beer kundi humawak sa kanyang sentido at magmura ng mahina dahil sa kulit at stress na dala ng bago niyang yaya. Kung may award man para sa pinakawalang silbing katulong sa buong mundo, sigurading si Lucia ang mananalo. Sa unang 3 araw pa lamang, nagawa na niyang sirain ang 5 mamahaling baso. Nasunog ang paboritong silk shirt ni Beer dahil naiwan niya ang plansa habang nanonood ng TikTok at muntik na niyang mapakain ng panis na gatas ang aso ni Beer dahil hindi niya alam na kailangan palang i-refrigerate ang fresh milk pagkabukas. Lucia, anong klaseng adobo ba to? Bakit kulay rosas at lasang strawberry? Galit na sigaw pa ni Beer noong Miyerkules ng gabi habang nakatingin sa ulam na ginawa ng dalaga. Sir, naisip ko kasi na masyadong boring ang toyo tsaka suka. Nilagyan ko ng kaunting banana ketchup at powdered strawberry juice para aesthetic. Sagot naman ni Lucia habang nakangiti nang walang kaabo-abog. Muntik nang pumutok ang ugat ng leeg ni Beer nung gabing yon. Pero sa kabila ng lahat ng perwisyo, sakuna, at sakit ng ulo na dulot ng dalaga, hindi niya ito magawang patalsikin. Ewan ba niya? Minsan kapag nakikita niyang nakatitig ito sa duster habang parang ewan na nagtataka kung paanong gamitin ang vacuum cleaner, napapailing na lang siya at napapangiti ng palihim. Lunes ng umaga, may napakahalagang emergency board meeting si Beer sa headquarters ng Alexander Holdings. Dahil sa takot niyang baka masunog ni Lucia ang buong mansyon kapag naiwan itong mag-isa kasama si Manang Fe, nag-decide si Beer na isama na lang ang dalaga. Magpalit ka ng maayos na damit. Sasama ka sa akin sa office. Malamig na utos ni Beer habang inaayos ang kanyang Rolex watch. Ha? Sa opisina? Bakit, sir? Magiging executive assistant mo na ba ako? Tanong ni Lucia habang nakataas ang 2 kilay. Hindi. Magsiserve ka ng kape at hahawakan mo yung folder ko. Ayoko lang na masunog ang mansyon ko habang wala ako. 1 oras lang yung meeting. Magpapakabait ka doon, okay? Saad pa ni Beer sabay lakad palabas. Pagdating nila sa napakataas at napakalaking glass skyscraper ng Alexander Holdings sa BGC, agad na naramdaman ni Lucia ang malamig na hangin sa labas. Nakasuot lang siya ng simpleng maong na pantalon, lumang sneakers at t-shirt na pinatungan ng simpleng cardigan. Habang naglalakad sila sa hallway patungo sa boardroom, halos mabali ang mga leeg ng mga empleyado, secretaries at junior executives sa pagtitig kay Lucia. Sino ba yung kasama ni Sir Beer? Bakit mukhang tagatapon ng basura sa kanto? Bulungan ng 2 babaeng sekretary na sobrang kapal ng lipstick. Baka bagong katulong. Pero bakit isinama sa executive floor? Kadiri naman. Amoy downy na murang variant. Sagot naman ito, sabay irap kay Lucia. Narinig yun ni Lucia kung sa dating buhay niya lang, bilang Lucia Montemayor, ang nag-iisang heredera na nakapagtapos ng business administration sa Geneva, Switzerland with summa cum laude honors. Marahil ay ipa-fired na niya ang 2 babae sa loob ng 2 segundo. Pero dahil nagpapanggap siyang mahirap na yaya, umirap na lang siya sa mga ito at nagpout. Huwag mo silang pansinin. Maupo ka sa tabi ko at huwag kang gagawa ng ingay. Bulong pa ni Beer nang makapasok na sila sa napakalaking boardroom. Ang silid ay napapalibutan ng veteranong board members, matatandang bilyonaryo at mga formal na executives na nakasuit.
Nang makita nilang pumasok si Beer na may kasamang babaeng mukhang ewan at nakahawak sa isang simpleng leather folder, halos lahat sila ay napataas ang kilay sa pagtataka. Beer, ano to? Bakit may kasama kang katulong sa isa sa pinakamahalagang confidential meetings ng kumpanya? Tanong ni Mr. Valderrama, ang isa sa pinakamatandang shareholders at board member ng kumpanya. She's my personal assistant for today. Don't mind her. Let's start the meeting. Malamig at formal na sagot ni Beer habang nauupo sa pinaka-ulo ng mahabang mesa. Ipinatong ni Beer ang mga folder sa ibabaw ng mesa. Inutusan niya si Lucia na maupo sa bakanting silya sa kanyang tabi. Bored na bored si Lucia. Pumikit siya ng kaunti at naghikab. Pero nang ibaba niya ang tingin sa mga dokumentong nakakalat sa mesa, biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Yon ang confidential financial statement, stock market movement report, at third quarter revenue analysis ng Alexander Holdings. Nagsimulang magsalita ang Chief Financial Officer ng kumpanya habang nagpapakita ng PowerPoint presentation. As you can see, gentlemen, for the past 6 months, our stock prices have dropped by 14%. Our retail sector is bleeding money, and the market sentiment is extremely bearish. We are projecting a massive loss of 2.5 billion pesos by next month unless we lay off 30% of our workforce and freeze all new investments. Naging maingay ang buong boardroom, maging si Beer ay napahawak sa kanyang baba. Basa ang pawi sa kanyang noo habang tinititigan ang mga numero. Napakalaki ng problemang kinakaharap ng kumpanya at mukhang wala ng ibang nakikita pang ibang solusyon ang kanyang mga opisyal kundi ang magbawas ng libu-libong empleyado. Habang nagtatalo ang mga matatandang board members tungkol sa kung saang departamento magtatanggal ng tao, dahan-dahang binasa ni Lucia ang nakasaad sa pahina ng 4 na financial report. Napakunot ang noo ni Lucia. Teka lang, mali ang computation ng cash flow hedge dito ah. Bakit nila ginagamit ang traditional EBITDA formulation sa isang distressed asset acquisition? Ang bobo naman ang gumawa nito. Hindi na nakapagtimpi si Lucia. Bago pa man makapag-decide si Beer na pirmahan ang retrenchment paper, biglang nagsalita si Lucia ng malakas at malinaw. Excuse me, pero napakabobong solusyon naman yung pagtatanggal ng 30% ng mga empleyado. Tumahimik ang buong boardroom. Parang tumigil ang ikot ng mundo ng lahat ng naroon. Lahat ng matatandang milyonaryo. Ang CFO, ang mga vice-presidente, at higit sa lahat si Beer. Lahat sila ay napalingon kay Lucia na para bang nakakita sila ng alien na biglang nagsalita ng Tagalog. Nanlaki ang mga mata ni Beer. Lucia, ano sinasabi mo? Tumahimik ka nga. Mahinang sita at pigil ni Beer habang hawak ang braso ng dalaga. Pero hindi nagpapigil si Lucia. Tumayo siya mula sa kanyang silya, kinuha ang marker sa gilid ng whiteboard at naglakad papunta sa harapan nang walang katakot-takot. What is the meaning of this? Galit na sigaw ni Mr. Valderrama habang nakaturo kay Lucia. Beer! Paalisin mo ang hampas lupang katulong na yan! Paano sa nakatuntong dito para bastusin ang CFO at ang Board of Directors? Sino ka para sabihing bobo yung financial proposal ko? Saad pa ng CFO na namumula na sa galit. Isang katulong lang na hindi man lang siguro nakatapos ng high school. Tinitigan sila ni Lucia ng may malamig at walang ganang titig. Ang lihim na heiress na sanay magpalakad ng multi-billion enterprise. Wala siyang takot na nakipagtagisan ng tingin sa mga matatanda sa silid na yon. Una sa lahat, pagsisimula ni Lucia habang mabilis na nagsusulat ng mga komplikadong mathematical at financial formula sa whiteboard. Mali ang valuation nyo sa Q3 portfolio. Nakafocus kayo sa pagtatanggal ng empleyado para mag-cut ng operation expenses. Pero hindi nyo nakikita na ang totoong sumisira sa balanse nyo ay ang maling currency hedging nyo sa Asian Logistics Branch. Nagsisettle kayo sa US dollars, habang ang value-added tax nyo sa Europa ay tumataas ng 8%. Natigilan ang CFO. Napanganga ang 2 senior auditors na nakaupo sa gilid. Pangalawa, patuloy pa ni Lucia habang panay pa rin ang sulat ng mga numbers sa whiteboard. Ang pagbaba ng stock prices nyo ay hindi dahil sa mababang benta. Dahil ito sa short-selling speculation na ginagawa ng kalabang kumpanya sa Singapore. Kung magtatanggal kayo ng 30% ng tao nyo ngayon, magpapadala kayo ng panic signal sa Wall Street na mahina ang kumpanya nyo.
At lalong babagsak ang stocks nyo ng 40% sa loob ng 48 hours. Dahan-dahan ding natigilan ang buong boardroom. Ang mga matatandang kanina lang ay galit na galit ay napasandal ngayon sa kanilang mga silya. Bukas ang mga bibig at hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. Ang dapat nyong gawin, wika ni Lucia, ay i-restructure ang inyong short-term liabilities sa pamamagitan ng equity swap at kumuha ng preference shares buyout para mabawi ang 12% control sa stock market. In simple Tagalog, huwag kayong magtanggal ng tao. Palitan nyo ang CFO nyo dahil mukhang hindi marunong magbasa ng balance sheet. Binitawan ni Lucia ang marker. Bumalik siya sa tabi ni Beer at naupo na para bang walang nangyari. Kumuha pa ng isang biscuit at kinain yun. Nakatulala lang si Beer kay Lucia. Literal na nakatitig siya sa mukha ng dalaga na para bang ngayon niya lang ito nakilala. Sino ka ba talaga, Lucia? Tanong ni Beer sa kanyang sarili. Ang katulong na hindi marunong gumamit ng coffee maker at gumawa ng strawberry adobo ay isang genius financial strategist. Bago pa man makapagsalita si Beer o ang sino man sa boardroom para magtanong, biglang bumukas ng malakas ang double door ng boardroom. Pumasok ang isang napakagwapong lalaki na nakasuot ng napakalinis na Italian suit. May matangkad na pangangatawan, kulay abong mga mata at may nakakalokong ngiti sa mga labi. Siya si Caleb Monteverde, ang pinakabatang billionaire CEO ng Monteverde Group of Companies at ang pinakamatinding kalaban sa negosyo ni Beer. Napakaganda ng eksena. Nakangiting wika ni Caleb habang pumapalakpak ng dahan-dahan habang naglalakad pabalik. Pumasok ako dito para sana bilhin ang nalulugi mong kumpanya, Beer. Pero hindi ko akalaing makakarinig ako ng napakagaling na lecture mula sa isang napakagandang binibini. Naglakad si Caleb patungo sa kinaroroonan ni Lucia. Huminto ito sa harapan ng dalaga. Yumuko ng bahagya at kinuha ang kamay ni Lucia bago ito ginawaran ng isang mabilis, ngunit maingat na halik sa likod ng palad. I am Caleb Monteverde. Pakilala ng lalaki habang nakatitig sa mga mata ni Lucia nang may malalim at malinaw na interes. At ikaw, miss, whatever your name is, you are the most brilliant woman I've ever seen. Anong ginagawa ng isang tulad mo bilang katulong ng isang lalaking hindi man lang kayang ayusin ang sarili niyang kumpanya? Napatayo si Beer mula sa kanyang silya. Mabilis na pinalo ang mesa at ibinagsak ang kanyang kamay sa pagitan ni Caleb at Lucia para ilayo ang dalaga. Get your hands off of her, Monteverde. Galit at nagselos na banta ni Beer. Nakangiti lang si Caleb ng nakakaloko. Nagsiselos ka ba, Beer? Kung hindi mo kayang pahalagahan ng talino at ganda niya, huwag kang mag-alala. Kasi ako, handa ko siyang kunin sa'yo anumang oras. Isang linggo muli ang lumipas. Hindi talaga tinigilan ni Caleb si Lucia. Habang nagpupunas ng mga frame sa sala, sinamantala niya ang pagkakataong wala si Beer upang tawagan sa phone ang matalik niyang kaibigan na si Brenda, ang kasalukuyang nagpapanggap bilang Lucia Montemayor sa kanilang mansyon. Brenda, girl, kumusta ka na dyan? Buhay ka pa ba dyan? Tanong agad ni Lucia. Pagkasagot ng kabilang linya. Lucia, oh my God, salamat at tumawag ka. Tarantang sagot pa ni Brenda. Pero napansin agad ni Lucia na tila iba ang tono ng boses ng kaibigan. Hindi ito galit o natatakot. May halong kaba na parang kinikilig na ewan. Teka lang, Brenda, bakit parang iba yung boses mo? Bakit parang hinihingal ka na ewan? Napakunot noo si Lucia. Nabuking ka ba ni Papa? O binisita ka ng buwisit na gin na yon? Hindi naman. Mabilis na depensa pa ni Brenda pero nabubuhol ang dila nito. Kasi pumunta dito si Jean kahapon. Dinalan ako ng bulaklak at inaya akong mag-dinner sa labas. What? Napasigaw si Lucia habang nakahawak sa walis tambo. Ang kapal naman ng mukha ng unggoy na yon. Anong ginawa mo? Sinampal mo ba? Inirapan mo ba? Kasi hindi naman pala siya mukhang unggoy, Lucia. Mahinang bulong ni Brenda mula sa kabilang linya. Maitim lang yung kulay at medyo mayabang magsalita pero masarap siyang kausap. Nang aasar siya pero nung sinabi kong ayoko sa mamahaling restaurant at gusto ko na lang na mag-isaw sa kanto, binilhan niya ako ng 50 stick. Sinamahan pa niya akong kumain sa tabi ng kalye habang nakasuot siya ng tuxedo. Napatigil si Lucia. Natulala sa dingding. Teka, si Jean? Ang spoiled brat ba yun? Kumain ng isaw sa kanto dahil sa'yo?
Oo, at nakikipagkulitan pa siya sa akin. Para siyang ewan pero nakakatuwa. Lucia, baka magalit ka sa akin pero parang napapalapit na ako sa kanya. Pag-amin pa ni Brenda na may kasamang malalim na buntong hininga. Natawa ng mahina si Lucia. Gaga ka talaga. Bakit naman ako magagalit? Eh di maganda, sa'yo na siya. Sakop mo na yung pwesto ko bilang Lucia Montemayor. Ayun lang, kailangan din natin umamin sa tamang panahon pero makinig ka ha. Tumawag ako kasi may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Inikot ni Lucia ang mga mata habang inaalala ang mga nangyari kahapon. Ikwento ko sa iyong lahat. Unang-una, yung amo ko na si Beer Alexander. Akala ko masungit lang yung alam niyang gawin. Ayun pala super hot pero gwapo. Kahapon, pumasok ako sa boardroom meeting niya kasi gipit na yung kumpanya niya. Ginawa ko, sinut ko yung financial analysis sa mukha ng CFO niyang bobo. Nalutas ko yung krisis ng kumpanya niya sa loob ng 10 minuto. Ano? Napasigaw si Brenda. Lucia, nagpanggap ka ngang katulong tapos nag-lecture ka ng Wall Street Economics sa mga bilyonaryo. Mabubuking ka dyan. Isa naiinis ako sa maling computation nila eh. Pero di lang yun. Hagikik pa ni Lucia. Dumating bigla yung taga-kompetensya niyang si Caleb Monteverde. Shoot! Nakikipag-flirt sa akin. Ginawaran pa ng halik ang kamay ko. Tapos etong si Beer, nagwala sa selos at halos makipagsuntukan sa gitna ng opisina. Hala ka Lucia, 2 bilyonaryo yung nag-aagawan sa'yo. Mismo! Pero wag kang mag-alala. Uuwi na din naman ako sa susunod na araw eh. Ayoko namang masyadong mahulog dito kay Beer kahit na napakadami niyang abs. Kailangan ko nang ayusin yung gulo ng pamilya natin. Naputol ang usapan ni Lucia nang marinig niya ang tunog ng busina ng sasakyan sa labas ng gate. Kasunod ng sunod-sunod na malalakas na yabag ng sapatos sa entrance hall. Brenda, ibababa ko na to ha. Mukhang dumating na yung visit kong amo. Mabilis na sabi pa ni Lucia at pinatay na ang tawag. Pinunas ni Lucia ang kamay sa apron at naglakad patungo sa pinto. Pero bago pa man siya makalapit, mabilis na bumukas ang pinto at pumasok si Beer na mukhang handang manaksak ng tao sa sobrang dilim ng mukha. At sa likod nito, nakasunod si Caleb Monteverde na nakangiti ng napakalapad habang may bitbit na napakalaking bouquet at pulang rosas. Good morning aking magandang financial genius. Masayang bati pa ni Caleb. Sabay lampas kay Beer at lapit agad kay Lucia. I brought you your favorite Ecuadorian roses. Hope they match your radiant face today. Get your trash out of my house, Monteverde. Asik pa ni Beer sabay hawi ng kamay ni Caleb at tayo sa gitna nila ni Lucia. Lucia, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mong kakausapin ng buwayang to. Aba Beer, bahay mo ba to para mag-utos? Pang-aasar ni Caleb habang itinutulak ng kaunti ang balikat ni Beer. I came here for my future Vice President of Finance o baka naman future wife. Lucia, magkano ba ang sweldo mo dito sa lalaking to? Dodoblehin ko. No, titriplehin ko. Lilipat ka lang sa mansyon ko. May sarili ka pang Porsche. Taas kilay na tinignan ni Lucia ang dalawang lalaking halos magdukitan ng mga mata sa gitna ng sala. Teka lang ha, naglakad si Lucia sa gitna ng dalawa. Makahawi kayo sa akin, akala nyo gamit ako ha. Sir Caleb, salamat sa bulaklak pero ayoko ng rosas, amoy sementeryo. At ikaw naman Sir Beer, huwag kang sumisigaw-sigaw dyan, hindi pa ako nakakapag-almusal. Lucia, ipinagtatanggol lang kita sa manlulokong lalaking to. Galit na sabi ni Beer. Napakakapal ng mukha mong pumunta sa bahay ko, Caleb. Mas makapal yung mukha mo, Beer. Ginagawa mong katulong ang isang babae na mas matalino pa sa buong board of directors mo. You don't deserve her. Lucia, pumayag ka na kasing mag-dinner kasama ko mamaya. I booked the entire rooftop restaurant sa Shangri-La. Pumayag ka at tatanggalan kita ng bonus. Banta agad ni Beer kay Lucia. Abay putya, kailan pa ako nagkaroon ng bonus sa'yo? Kahit piso wala ka pang binibigay sa akin dahil pinalitan ko yung sirang espresso machine mo. Sigaw pabalik ni Lucia kay Beer. Natawa naman si Caleb. See? He's cheap. Sa akin ka na lang, Lucia. Hindi natapos ni Caleb ang sasabihin nang biglang bumukas muli ang pinto ng mansyon nang walang kaabog-abog. Bro, sabi nga ng Fen, nandito ka daw. Napatigil ang lalaking pumasok sa mismong pintuan. Nakasuot ito ng mamahaling leather jacket. Nakasalamin ng itim na agad niyang itinaas sa kanyang ulo at may hawak na susi ng sports car. Nanlaki ang mga mata ng lalaki.
Nanlaki rin ang mga mata ni Lucia. Si Jean Lustre. Lucia? Gulat na sigaw ni Jean habang nakaturo ang daliri sa dalagang nakadaster at may hawak ring basahan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nakadamit ng ganyan? Akala ko ba nandun ka sa mansyon niyo sa... Bago pa man matapos ni Jean ang kanyang sinasabi at mabuking ang buong pagpapanggap ni Lucia sa harap ni Nabir at Caleb, mabilis na tumakbo si Lucia patungo kay Jean. Pinanlakihan niya ng mata ang fiancé niya. Dapat na ikinataka naman ng lalaki. Shh! Manahimik ka kung ayaw mong ipalamon ko sa'yo tong basahan. Mahinang banta niya at pakiusap ni Lucia sa tapat mismo ng mukha ni Jen. Napaatras si Jen. Hawak ang kanyang leeg habang duling na nakatingin kay Lucia. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang tumango at pilit na inayos ang kanyang collar para kumalma. Napatingin si Beer sa dalawa, puno ng pagtataka. Jen, magkakilala kayo ng katulong ko? Lalong nagtaka si Caleb. Wait, Jean! Bakit kilala mo yung kasambahay ni Beer? Tumikim si Jean ng malakas. Tumingin na muna siya kay Lucia na nanlilisik ang mga mata bago bumaling sa lalaking nakatayo sa tabi ni Caleb. Hindi. Akala ko lang kasi siya yung nagtitinda ng banana Q sa labas ng subdivision. Pagdadahilan ni Jean habang pinagpapawisan ng malamig. Pagkatapos, ay mabilis siyang naglakad papalapit kay Beer. Anyway, nandito ako kasi galing ako kay Papa. Pinapabigay niyo tong papeles para sa'yo. Sabi ni Jean sabay abot ng isang brown envelope kay Beer. Pagkatapos ay dinagdag ni Jean ang salitang halos magpalaglag sa panga ni Lucia. Kuya, napatulala si Lucia. Tumingin siya kay Jean tapos tumingin kay Beer. Tapos bumalik uli kay Jean. Kuya? Bulalas ni Lucia habang nakaturo sa dalawa. Magkapatid kayo? Lumingon si Beer kay Lucia habang si Jean naman ay napahawak sa kanyang batok. Oh, hindi mo ba alam? Tanong ni Beer ng may malamig na boses. Si Jean ang nakababatang kapatid ko. Anong nakakagulat doon? Napahawak si Lucia sa kanyang ulo. Diyos ko po, so ang ibig bang sabihin, ang lalaking dapat papakasalan ko na si Jean ay kapatid ng amo kong kinababaliwan ko ngayon? Anong klaseng teleserye to? Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang araw na malaman niyang magkapatid ang fiancé niya at si Beer. Panandali ang tumigil si Caleb sa panliligaw dahil naging super abala ito sa isang malaking overseas acquisition sa Singapore. Sa loob ng 7 araw na yon, tila nagbago ang ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Ang dating masungit, malamig at laging galit na si Beer Alexander ay biglang naging napakalambing pero syempre, hindi mawawala ang kasungitan nito minsan lalo na kapag nakakagawa ng kalokohan si Lucia. Gabi ng Biyernes, nakaupo si Lucia sa sofa habang nanonood ng K-drama nang biglang may humila ng paa niya at ipinatong ito sa kandungan nito. Si Beer, naka-t-shirt lang at pajama at may hawak na lotion. Aray ko, ano ba Beer? Babaliin mo ba yung paa ko? Singhal pa ni Lucia habang pilit na hinihila ang paa. Manahimik ka nga. Ang dami mong dada. Mootoridad pero nakangiting sabi ni Beer sabay pahid ng lotion sa paa ng dalaga. Dahan-dahan itong minasahe ang talampakan ni Lucia. Isang linggo kang patakbo-takbo sa bahay. Nagmamagandang loob na nga yung tao eh. Nagrereklamo ka pa dyan. Napatitig si Lucia sa mukha ni Beer. Teka, nanliligaw ka ba talaga sa akin o ginagawa mo lang to dahil nakukonsensya ka sa mga pagsusungit at pagsermon mo sa akin? Dami mong tanong. Sita ni Beer pero hindi maikakaila ang lambing sa mga mata nito. Inangat niya ang tingin at tumitig ng diretso kay Lucia. Seryoso ako, Lucia. Ayoko mawala ka. Kung kailangan kong maging mabait sa'yo palagi, para lang maging akin ka gagawin ko. Namula ang pisngi ni Lucia. Iyo, sobrang cheesy. Saan mo nakuha yung mga linyahan na yan? Sa Google? Baliw, sa puso ko. Sagot ni Beer sabay pikit at mabilis na kinagatan ng mahina ang dulo ng daliri ng paa ni Lucia. Aray! Baboy ka talaga! Sigaw pa ni Lucia sabay hila sa paa at pinalo ng unan si Beer sa mukha. Natawa ng malakas si Beer. Hinawakan ang dalawang kamay ni Lucia at mabilis itong pinalibutan sa couch. Napasandal si Lucia sa sulok habang nakatitig sa napakagwapong mukha ng lalaki na ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Lucia, bulong ni Beer, seryoso na ang boses. I don't care kung hindi ka marunong magluto. I don't care kung sunog yung toast o baliktad yung paggamit mo ng vacuum. I love you. Sagutin mo na ako. Napatigil si Lucia
Ang puso niya nagwawala sa bilis ng tibok. Seryoso ka talaga? Mukha ba akong nagbibiro? Tanong pa ni Beer habang hinahawakan ng pisngi ng dalaga. Be my girlfriend. No. Be mine. Period. Napangiti si Lucia. Pinalibot niya ang braso sa leeg ni Beer. Okay, sige. Maging ate na yung isa't isa. May masungit na amo. Ibinaba ni Beer ang kanyang labi at ginawaran si Lucia ng isang napakatamis, napakainit at napakalalim na halik. Para kay Lucia, yon ang pinakamasayang gabi sa buong buhay niya. Masaya siya dahil sila na ni Beer, hindi siya manhead. Lalo nang hindi siya tanga para hindi makita ang pagtingin sa kanya ni Beer, ilang linggo na rin ang nakakaraan. Aminado din kasi siya na lihim niyang minamahal si Beer dahil kahit masungit ito o madalas may regla, ay hindi niya maiwasan na humanga. Hanggang sa hindi na namalaya ni Lucia na minamahal niya na pala ang lalaki. Ngunit ang kaligayahan ay panandalian lamang. Kinabukasan ng hapon, habang nagtatanim ng halaman si Lucia sa hardin, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang number ang rumegister doon. Hello? Lucia Montemayor. Nanlamig ang buong katawan ni Lucia. Ang boses na yon, walang iba, kundi si Fernando Montemayor, ang kanyang kinatatakutang lolo. Lolo? Utal na sabi ni Lucia. Umuwi ka na sa mansyon ngayon din. Alam ko na ang lahat ng kalokohan mo. Now! Sigaw ng matanda bago ibinaba ang telepono. Nanginginig ang mga kamay na ibinaba ni Lucia ang cellphone at mabilis na tumakbo papasok ng mansyon upang magpalit ng damit. Mabilis siyang sumakay ng taxi patungo sa Montemayor Tower sa Makati. Pag-akyat niya sa pinakamataas na palapag at pagbukas ng double doors ng opisina ng kanyang lolo, agad niyang naabutan ang nakakatakot na sandali. Nakatayo sa gitna ng silid si Don Fernando. Hawak ang kanyang tungkod at nanlilisik ang mga mata. Sa harap nito, nakaluhod si Jean at si Brenda, habang mahigpit na napahawak ang mga kamay sa isa't isa. Lolo! Tawag ni Lucia habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanila. Anong nangyayari dito? Ibinagsak ni Don Fernando ang kanyang tungkod sa sahig. Lucia! Paano mo nagawang lokohin ang pamilya natin? Kumuha ka ng katulong para magpanggap bilang ikaw. At ang mas malala, pinalitan ka ng babaeng ito at nagpakasal sila ni Jean ng palihim sa huwes nung isang araw. Nanlaki ang mga mata ni Lucia. Kasal na kayo? Inangat ni Brenda ang kanyang luhaang muka. Lucia, patawarin mo ko. Alam ko na nagsimula lang sa pagpapanggap ang lahat pero mahal na mahal ko si Jean at mahal din niya ako. Oo, Lucia. Sumagot din si Jean, nakaluhod pa rin at nakatingin kay Don Fernando. Kasalanan ko to. Nalaman ko ang totoo pero hindi ko sinabi kasi mahal ko si Brenda. Handa akong tanggapin ang galit niyo, Don Fernando. Huwag niyo lang idama yung asawa ko. Tinignan ni Lucia ang dalawa. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Jean at Brenda. Sa unang pagkakataon, nakita niyang seryoso ang dating mayabang na si Jean. Palihim siyang natuwa dahil ang ibig sabihin lamang nito ay malaya siyang mapapakasalan si Beer. Huminga ng malalim si Lucia at saka siya pumwesto sa harap ng kanyang lolo at dahan-dahang lumuhod din sa tabi ng dalawa. Lolo, ako ang may kasalanan ng lahat. Seryosong sabi ni Lucia habang nakatingin sa mata ng matanda. Ako ang nakaisip ng planong magpalit kami ng buhay dahil ayokong maikasal sa taong hindi ko mahal. Si Brenda at si Jean, nagmamahalan lang sila. Huwag niyo silang parusahan. Pagbabayaran ko ang lahat ng kasalanang ito. Tatanggapin ko ang anumang parusa niyo basta hayaan niyo lamang sila na maging masaya. Tinitigan sila ni Don Fernando ng matagal bago huminga ng malalim. Makakauwi na kayo, Jean at Brenda. Asikasuhin niyo ang papel niyo. At ikaw, Lucia, kakausapin kita bukas para sa kapalit ng ginawa mo. Lutang ang isip at mabigat ang dibdib na bumalik si Lucia sa mansyon ni Beer noong gabing yon. Naisip niya na kailangan niya nang sabihin ang totoo kay Beer. Kailangan niya nang ipagtapat na hindi siya isang mahirap lamang, kundi siya, si Lucia Montemayor. Natatakot siya pero alam niyang mahal siya ni Beer at maiintindihan nito ang lahat. Pumasok si Lucia sa mansyon. Tahimik ang buong bahay. Beer? Tawag ni Lucia habang dahan-dahang naglalakad patungo sa sala. Beer, andito na ako. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napatigil si Lucia sa gitna ng sala. Para siyang sinaksak ng 1,000 kutsilyo sa dibdib.
Nabalot ng malamig na kuryente ang buong katawan niya at halos hindi siya makahinga sa nakita. Sa gitna ng isang dim light na sala, nakatayo si Beer at nakakapit sa leeg nito ang isang napakagandang babae. Si Samantha, ang kilalang ex-fiancé ni Beer at anak ng isang mayamang investor. Nakatingala si Samantha at pinapapak nito ng halik si Beer sa labi. At ang mas masakit para kay Lucia, hindi agad itinulak ni Beer ang babae. Nakahawak pa ang mga kamay nito sa bewang ni Samantha. Pumatak ang malaking luha mula sa mga mata ni Lucia. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niya ang napakatinding sakit ng pagkadurog ng puso. Lahat ng tamis, lahat ng pangako nung isang gabi, lahat pala yun ay walang kwenta. Beer, mahinang bulong ni Lucia. Narinig ni Beer ang boses niya. Mabilis niyang itinulak si Samantha at lumingon. Lucia! Nanlaki ang mga mata ni Beer habang nakikita ang mga luhang dumadaloy sa mukha ng dalaga. Wait, it's not what you think. Huwag ka nang magsalita. Malamig at basag na sabi ni Lucia habang umatras. Salamat sa isang linggong pagpapanggap. Amo ka lang pala talaga. At katulong lang ako. Lucia, sandali! Sigaw ni Beer habang tumatakbo patungo sa kanya. Pero mabilis na tumalikod si Lucia. Patakbong lumabas ng gate at pumasok sa naghihintay na sasakyan ng kanyang pamilya. Ibinaba niya ang window, pinunasan ang mga luha at hindi na muling lumingon pa pabalik. Hindi na muling bumalik si Lucia sa mansyon ni Beer at simula nung gabing yon ay hindi na rin muling nagpakita pa si Lucia o sumagot man lang sa mga tawag ni Beer. Doon na rin natapos ang relasyon ng dalawa. 3 araw na ang nakalipas mula nung gabi na maging heartbroken si Lucia. Sa loob ng 3 araw na yon, tila nag-iba ang aura ni Lucia dahil palagi na itong malungkot at nagkukulong sa bahay. Sa penthouse suite ng Montemayor Residence, nakatitig si Lucia sa malaking bintana habang hawak ang isang baso ng wine. Nakasuot siya ng silk robe, pero ang mga mata niya ay halatang namumula at may maitim na bilog sa ilalim dahil sa walang patid na pag-iyak. May kumatok sa pinto at dahan-dahang pumasok sina Brenda at Jen. Nakasuot si Jen ng formal na suit, habang si Brenda naman ay nakadressed up na para sa gaganaping grand anniversary gala ng mga Montemayor. Ang gabi kung saan formal na ipapakilala sa buong alta sosyedad si Lucia bilang ang nag-iisang tagapagmana. Lucia, mahinang tawag ni Brenda. Ayaw mo pa rin bang kumain? Maawa ka naman sa sarili mo. Magsisimula na yung party sa ibaba sa loob ng 1 oras. Lalong pumatak ang luha sa mga mata ni Lucia. Brenda, bakit ganun? Ginawa ko naman lahat, diba? Naging mabuti akong yaya. Nagpakatanga ako sa kanya pero bakit niya ako niloko? Hagulgol ni Lucia habang hawak ang dibdib niya na tila pinipiga sa sakit. Nakita ko kung paano siyang halikan ng babaeng yun. At hindi man lang niya itinulak kaagad. Bumuntong hininga si Jane at lumapit din sa dalawa. Hinawakan niya ang balikat ni Lucia. Lucia, makinig ka sa akin. Kilala ko si kuya ko, si Beer. Grabe yun magalit at napakasungit. Pero kapag nagmahal yun, seryoso. Kinausap ko siya kahapon. Putsa Lucia, mukha na siyang taong grasa sa sobrang abala sa paghanap sa'yo. Mula nang umalis ka, hindi na yun natulog at saka kumain. Pero nakita ko si Jean, ang babae, si Samantha, ang lumapit sa kanya at humalik sa kanya. Mabilis na putol pa ni Jen. Huling-huli ng CCTV sa sala ng mansyon. Biglang pumasok si Samantha para manggulo at presahang halikan si kuya dahil desperada na siyang makabalik sa kanya. Hindi mo nakita kasi tumakbo ka na kaagad. Itinulak siya ni kuya ng napakalakas pagkatapos niyan. At pinakaladkad palabas ng security. Wala nang pakialam si kuya kay Samantha. Baliw na yun sa'yo, Lucia. Isinusumpa ko ikaw lang yung mahal ng kuya ko. Napayuko si Lucia. Galit at sakit pa rin ang nangingibabaw sa puso niya. Kahit na matigas na pilit ni Lucia habang pinupunasan ng kanyang pisngi. Nagsisinungaling din ako sa kanya eh. Nagpanggap akong katulong. Hinding-hindi niya ako mapapatawad kapag nalaman niyang pinaglalaruan ko lang siya. Kaya mas mabuting magkalimutan na kami. Lucia, matigas lang yung ulo mo ngayon kasi nasaktan ka eh. Pero kilala kita. Mahal mo si Beer. Huwag mong tapusin ang kwento niyo nang dahil lang sa maling pagkakaintindi. Hindi na pinansin pa ni Lucia ang sinabi ng mga kaibigan, bagkus tumayo siya
at inayos ang suot na lumihis bago pinunasan ang kanyang mga luha. Mag-ayos na tayo? Malamig na sabi ni Lucia. Ngayong gabi, kailangan ko nang tapusin ang pasakit na ito. Wala na akong pakialam kung mapapatawad pa ako ni Beer or hindi na. Sa Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel, napakalakas ng tugtog ng mga instrumento. Puno ang venue ng mga pinakamayamang negosyante, diplomat, politiko at mga kilalang personalidad sa buong Asya. Sa gitna ng mga bisita, nakatayo si Beer Alexander. Nakasuot ng napakagandang costume-tailored Tom Ford tuxedo, pero ang mukha nito ay napakalungkot. May pangingitim sa ilalim ng mata at walang ngiti. Kausap ni Beer ang ilang business associates pero halatang wala doon ang isip niya. Hawak niyang kanyang whiskey glass habang palingon-lingon sa paligid. Beer, bakit mukha kang namatayan? Tanong ng isang shareholder na lumapit sa kanya. Smile! Ngayong gabi ipapakilala ng Montemayor Group ang kanilang tinatagong nag-iisang tagapagmana. Balita ko pinalaki sa Switzerland. At napakatalino daw na businesswoman. I don't care about their heiress. Malamig na sagot ni Beer sabay inom ng whiskey. Nandito lang ako para magbigay ng respeto kay Don Fernando. Biglang namatay ang mga ilaw sa buong ballroom. Isang maliit ngunit maliwanag na spotlight ang nakatutok sa gitna ng ikalawang palapag na hagdanan. Umalingaw-ngaw ang isang napakalambing na kanta, kaya naman tumahimik ang lahat. Hanggang sa nagsalita ang MC ng gabing yon. Ladies and gentlemen, please welcome the sole heiress of the Montemayor Empire, the chairwoman-elect of Montemayor Holdings, Miss Lucia Montemayor. Nagsimulang pumalakpak ang libu-libong bisita. Dahan-dahang lumabas si Lucia mula sa tuktok ng hagdanan. Napatigil naman ang ikot ng mundo ni Beer nang makita ang babaeng bumaliw sa kanya ng sobra. Muntik nang mabitawan ni Beer ang hawak niyang baso ng whiskey. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napaatras siya ng isang hakbang at literal na napanganga na napatitig sa babaeng pababa ng hagdan. Ang babaeng nakatayo doon ay nakasuot ng isang mamahaling emerald green silk gown na humuhubog sa kanyang perpektong katawan. May suot na mamahaling diamond necklace, nakalugay ang makintab na buhok at may napakagandang porselanang mukha na ngayon lamang nakita ni Beer. Alam niya na likas ng maganda ang babae pero kakaiba ang babaeng ito na nakatayo sa kanyang harapan ngayon. Lucia. Bulong ni Beer na halos hindi makapaniwala. Sa tabi niya, dahan-dahang lumapit si Jen na may nakakalokong ngiti. Sabi ko sa'yo kuya eh. Sabi sa'yo magugulat ka. Anong kalokohan to, Jen? Kumuha ako ng Montemayor heiress para maglinis ng toilet ko. Bulalas ni Beer habang hawak ang kanyang ulo, balisa at naguguluhan. Inipon lahat ni Beer ang kanyang lakas habang nagsasalita si Lucia sa mikropono para sa kanyang formal speech. Dahan-dahang naglakad si Beer patungo sa gilid ng stage. Nag-aabang siya. Pagkatapos ng speech ni Lucia at habang nagpapalakpakan ng mga tao, mabilis na bumaba si Lucia sa backstage para umiwas na sa mga media at photographers. Pumasok si Lucia sa isang tahimik na VIP lounge sa likod ng ballroom para huminga ng malalim. Pero bago pa man niya maisara ang pinto, may isang malakas na kamay na pumasok at mabilis na pumasok sa loob. Isinara ni Beer ang pinto at inilagay ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng pader. Tila ikinulong si Lucia sa pagitan ng mga braso niya. Napasandal si Lucia sa pader. Mabilis na tumibok ang puso niya nang makita ang napakalapit na mukha ni Beer. Beer? Lucia. O dapat ko bang tawaging Miss Lucia Montemayor? Malamig at baritonong boses nito pero puno ng matinding lungkot. Inis at pananabik ang mga mata nito. Tumigas ang ekspresyon ni Lucia at pilit na nagpakatigas ng maalala na nakipaghalikan nito. Anong ginagawa mo dito, Mr. Alexander? Bawal ang mga bisita dito sa VIP suite. Lumabas ka bago ko patawagin yung security. Security? O baka nakakalimutan mo kung sino yung kausap mo. Iniwan mo ako, Lucia. Pinagmukha mo akong tanga at inilihi mo sa akin ang tunay mong pagkatao. Hindi kita pinalabas na tanga. Ganti ni Lucia. Pumasok ako sa buhay mo para takasan ang kasal ko kay Jen. Hindi ko alam na ikaw yung kapatid niya. At ano naman sa'yo kung Montemayor ako? Katulong man ako o milyonaryo. Wala na yun.
Kasi nakipaghalikan ka lang naman sa ex-fiancé mo sa mismong harapan ko. Makinig ka sa akin, Lucia. Galit na saad ni Beer sabay hawak ng mahigpit sa dalawang balikat ni Lucia. Dahilan para mapatingin ng diretso ang dalaga sa mga mata niya. Si Samantha ang lumapit at humalik sa akin. Hindi ko siya hinalikan pabalik. Tinulak ko siya at ipinatapon sa labas ng bahay ko. Ang CCTV footage ay nasa phone ko ngayon. Gusto mong panoorin natin ng paulit-ulit? Mula nang umalis ka, patuloy pa ni Beer. Habang nanginginig ang boses. Hindi ako nakatulog. Naghanap ako sa lahat ng ospital, sa lahat ng kanto, sa lahat ng estasyon ng pulis dahil akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Wala akong pakialam kung ikaw yung pinakamayamang babae sa bansa o yung pinakawalang silbing katulong na nakilala ko. Ang gusto ko lang ikaw. Yung Lucia na sumira sa espresso machine ko. Yung Lucia na nagpalakas ng loob ko nung papalugi na yung kumpanya ko. Ang Lucia na mahal ko. Lumambot ang mata ni Lucia. Ang luha na pilit niyang ipinipigil ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Beer, natatakot lang ako. Akala ko ayaw mo na sa akin at natakot ako na kapag nalaman mo kung sino talaga ako, isipin mong pinaglaruan lang kita. Baliw ka talaga. Bulong ni Beer sabay lapit ng kanyang mukha. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo ni Lucia. Hindi ako galit dahil nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao mo. Galit ako kasi pinag-alala mo ako ng sobra. Pero mas galit ako sa sarili ko kasi kahit na Montemayor ka, mas lalo lang kitang minamahal. Ibinaba ni Beer ang kanyang labi at ginawaran si Lucia ng isang napakatindi, napakalalim at napaka-passionate na halik. Gumanti si Lucia ng halik. Pinalibot ang kanyang mga braso sa leeg ni Beer at sabay nilang sinulit ang halik na yon dahil sa matinding pangungulila sa isa't isa. Nang dahan-dahan silang maghiwalay para huminga, pareho silang nakatitig sa isa't isa habang nakangiti. So, punas ni Beer sa labi ni Lucia gamit ang kanyang thumb. Anong mangyayari ngayon? Ang tagapagmana ng Montemayor ay kasintahan na ng CEO ng Alexander Holdings? Nag-isip si Lucia sabay ngisi ng nakakaloko. Pwedeng ganoon, pero kailangan mo munang bayaran ng back pay ko bilang katulong mo sa loob ng 2 linggo. Natawa ng malakas si Beer at mabilis na hinalikan ng ilong ni Lucia. Abay, napakapal talaga ng mukha mo. Ikaw na nga itong nakasira ng espresso machine at nakasungkit ng puso ko. Maghahanap ka pa ng back pay. Siyempre, business is business, Mr. Alexander. Biro pa ni Lucia sa bayakap ng mahigpit sa bewang ng lalaki. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 2 buwan na yon, para silang nabubuhay sa isang napakatamis na panaginip. Ang dating masungit na si Beer ay naging napakalambing at sobrang protective kay Lucia. Habang si Lucia naman ay walang ginawa kundi ang buwisitin at lambingin ang kanyang amo turned boyfriend. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatago sa kurtina sa kwarto ni Beer. Tapos na silang magpalitan ng init at pagmamahal sa ibabaw ng malaking kama. Nakahubad na si Lucia habang may nakatakip na manipis na kumot sa kanyang dibdib, bakat ang pamumula ng kanyang pisngi. Bumangon naman si Beer na nakatapis lang ng tuwalya sa bewang para kumuha ng isang basong malamig na tubig sa bedside table. Pagkatapos uminom, dahan-dahang gumapang pabalik si Beer sa ibabaw ng kama. Sumilip ang nakakapang-akit nitong ngiti at muling dumiin ang kanyang katawan kay Lucia. Hinalikan niya ang leeg ng dalaga at dahan-dahang ibinaba ang kumot nito para sana magsimula ng panibagong init ng paglalambingan. Teka lang, huy, Beer! Mabilis na itinulak ni Lucia ang dibdib ng lalaki. Anong oras na Mahiya ka naman sa araw. Kanina ka pa kaya? Anong kanina pa? Nagugutom pa ako eh. Tsaka namiss kita ng sobra. Namiss ko ang bastos! Pinalo ni Lucia ang braso nito. Seryoso na kasi, bangon ka na dyan. Bumuntong hininga si Beer at humiga sa tabi ni Lucia. Hinila niya ang dalaga at ipinatong ang ulo nito sa kanyang dibdib. Lucia, naiisip mo ba kung anong mangyayari sa atin sa hinaharap? Ngumiti si Lucia habang hinahaplos ang 8-pack abs ng lalaki. Siguro, magpapatayo tayo ng sarili nating kumpanya. Tapos tuturuan kita kung paano mag-analyze ng stock market nang hindi nagtatanggal ng empleyado. I'm serious. Gusto kong magkaroon tayo ng pamilya. Gusto ko ng 5 anak.
matalino tulad mo. At syempre, gwapo. At may abs tulad ko. Kapal mo talaga. 3 lang ano. Pero seryoso, gusto rin kitang makasama habang buhay, Beer. Ikaw lang. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakatitig sa isa't isa. Nakabuo sila ng mga pangarap para sa isa't isa. Ngunit napakislot silang dalawa nang biglang tumunog ang cellphone ni Lucia sa ibabaw ng mesa. Dinampot niya ito at nakitang ang Lolo Fernando niya ang tumatawag. Lolo? Sagot ni Lucia. Lucia, umuwi ka sa mansyon ngayon din. May napakahalagang bagay tayong dapat na ayusin. Maotoridad na utos ng matanda bago patayin ang linya. Napakunot ang noo ni Lucia. Nagpalit siya ng damit. Hinalikan na muna si Beer sa labi at nagmamadaling umuwi sa mansyon ng mga Montemayor. Pagdating ni Lucia sa malaking opisina ng kanyang lolo, nagulat siya nang makita ang isang pamilyar na kulay kayumangging leather folder na nakapatong sa gitna ng mahogany desk. Yon ang eksaktong uri ng folder na ginagamit sa mga formal na arranged marriage. Lolo, ano to? Seryosong tumingin si Don Fernando. Lucia, inayos na namin ng pamilya ang kasal mo. Napagdesisyonan ng board at ng ating angkan na kailangan mo ikasal sa tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa para magsanib ang ating mga ari-arian. What? Sigaw ni Lucia. Biglang nag-init ang ulo niya sa galit. Lolo, akala ko ba tapos na tayo dito? Pinalagpas ko yung kay Jen, pero ngayon may panibago na naman. May mahal na akong iba. Kay Beer lang ako ikakasal. Walang magbabago sa desisyon ko, Lucia. Malamig na sabi ng matanda. Buksan mo ang folder at tignan mo kung sino ang papakasalan mo. Nang gagalaiti sa galit na pinalo ni Lucia ang mesa at mabilis na binuksan ang folder. Handang-handa na siya na punitin ang papel at isampal ito sa kahit na kaninong mukha. Pero nang maibukas niya ang unang pahina at makita ang litrato pati ang pangalan ng lalaki, napatigil ang mundo ni Lucia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahang nawala ang galit sa kanyang mukha at napalitan ng isang napakalapad at nakakalokong ngiti. Pwisit, ikaw lang pala. Sa isip ni Lucia habang tinititigan ang litrato ng kanyang mapapakasalan. Sa kabilang panig naman, ipinatawag si Beer ng kanyang ina sa kanilang ancestral home. Pagpasok pa lang ni Beer sa sala, pinalibutan na agad siya ng kanilang mga legal counsel at ng kanyang ina na nakatayo doon. Beer, inayos na namin ang lahat. Malamig na pahayag ng kanyang ina. Kailangan mong pakasalan ang anak ng ating business partner. Ito lang ang tanging paraan para masiguro ang kaligtasan ng Alexander Holdings sa Asia. Napatayo si Beer. No! Hinding-hindi ako magpapakasal sa babaeng yan. May mahal akong iba at si Lucia lang yung papakasalan ko. Kahit itakwil niyo ako sa pamilya o alisin niyo ako bilang CEO, hindi ako papayag. Mabilis na tumakbo si Beer palabas ng bahay. Sumakay ng kanyang sports car at pinatakbo ng napakabilis. Ang utak niya ay gulong-gulo. May isang plano siyang nabuo. Magtatanan sila ni Lucia. Iiwan nila ang lahat ng yaman at kapangyarihan basta magkasama sila. Nang makarating si Beer sa gate ng mga Montemayor, mabilis siyang bumaba at pumasok sa sala kung saan naghihintay si Lucia. Lucia! Hingal na saad ni Beer sabay hawak sa 2 balikat ng dalaga. Ipapakasal ako ng pamilya ko sa isang heiress pero ayoko, hindi ako papayag. Sumama ka sa akin ngayon, magtatanan tayo. Iiwan ko ang kumpanya ko, iiwan ko yung yaman ko basta magkasama tayo. Tinitigan siya ni Lucia, mabilis na nag-isip ang dalaga. Alam na niya ang totoo pero nang makita niya ang matinding takot at pagmamahal sa mga mata ni Beer, napagpasyahan niyang asarin at subukin ang lalaki sa huling pagkakataon. Hindi ako sasama sa'yo, Beer. Malamig na sabi ni Lucia. Anong sinasabi mo? Magpakasal ka na lang sa babaeng yon. Dahil ako, ipinagkasundo na rin ako ni Lolo sa ibang lalaki at pumayag na ako. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Beer. Lucia, nagbibiro ka lang 'di ba? Kahapon lang sinabi mo na ako lang. Paano yung pangarap natin? Naisip ko na mas mahalaga yung pamilya at ang negosyo. Umalis ka na, Beer. Huwag ka nang babalik pa dito. Pinagtabuyan at itinulak ni Lucia si Beer palabas ng pintuan. Naiwan si Beer sa gitna ng ulan sa labas ng mansyon. Nasaktan ng sobra. Basag ang puso at hindi alam kung paanong magpapatuloy. Dumating ang araw ng kasal. Ginanap ang napakalaking kasal sa pinakamagandang cathedral ng bansa.
Ang buong simbahan ay napapalibutan ng mga puting rosas. Pero sa dulo ng altar, nakatayo si Beer Alexander na walang kabuhay-buhay. Nakasuot siya ng itim na tuxedo, pero ang mukha niya ay malungkot. Nangingitim din ang ilalim ng mga mata niya dahil wala pang sapat na tulog, wala siyang gana. Labag sa loob niya ang bawat minutong lumilipas. Hindi man lang niya tinignan ang poster o pangalan ng bride sa labas ng simbahan dahil sobrang sakit ng puso niya. Tumunog ang kampana ng simbahan. Bumukas ang napakalaking double doors. Tumugtog ang wedding march. Dahan-dahang naglakad ang bride patungo sa aisle. Walang pakialam si Beer habang nakatitig sa sahig. Lucia, bakit mo ko pinagpalit? Tanong pa niya sa kanyang sarili habang may luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Nang makarating ang bride sa tapat ng altar, inabot ng ama nito ang kamay ng babae kay Beer. Dahan-dahang inangat ni Beer ang kanyang kamay. Hawak ang malamig na daliri ng bride. Wala sa loob ni Beer ang nangyayari. Nagulat na lamang siya nang sabihin ng pari na hahalikan niya na ang bride niya. Dahan-dahang inangat ni Beer ang lace veil para tignan ang mukha ng babaeng magiging asawa niya habang buhay. At nang maitaas ang veil, napatigil ang mundo ni Beer. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napanganga siya sa gulat at hindi makapaniwala sa nakikita. Ang babaeng nakatayo sa harap niya, nakatitig sa kanya ng may nakakalokong ngiti at mabilis na kumindat sa kanya ay walang iba kundi si Lucia Montemayor. Halos masapak ni Beer ang sarili nang mapagtanto ang apelido ng pakakasalan. Bakit hindi niya naisip na kaapelido pala ni Lucia ang pakakasalan niya? Sabi ko sa'yo magpapakasal ako sa iba eh. Bulong ni Lucia sabay hagik-hik ng mahina. Sa sobrang gulat, saya at relief na naramdaman ni Beer, biglang nawala ang lahat ng sakit sa kanyang dibdib. Sa harap ng pare, ng kanyang pamilya at ng libu-libong bisita sa simbahan, humagulgol si Beer ng napakalakas. Ikaw pala yun! Sigaw ni Beer habang umiiyak na parang isang bata. Mabilis na niyakap si Lucia ng napakahigpit at inangat pa ito sa ere. Natawa ng napakalakas ang mga tao sa loob ng simbahan. Natawa rin si Lucia habang pinupunasan ang luha sa mukha ng kanyang asawa. I love you, may masungit na amo. Bulong ni Lucia. I love you more, my idiot yaya, my wife. Sagot ni Beer sabay halik ng napakatindi at napakatamis sa labi ng kanyang bagong asawa. 2 araw matapos ang kasal ng dalawa, nagpa siya ang dalawa na magtungo sa isang ultra-luxurious suite sa Paris para sa kanilang honeymoon. Gabi na, ang romantic view ng Eiffel Tower mula sa balcony ay parang kuha sa isang pelikula. Nakasuot si Beer ng silk bathrobe habang may hawak na 2 baso ng mamahaling champagne. Sa wakas, malaya na nilang magagawa ang dapat nilang gawin bilang mag-asawa nang walang nang aabala at gumigising sa kanila. Finally, Mrs. ko. Bulong ni Beer habang sumisilip ang panunukso sa kanyang mga mata. Ibinaba niya ang mga baso sa bedside table at dahan-dahang ginapang si Lucia sa kama. Wala nang Lolo Fernando, wala nang board meeting, at wala nang mga epal gaya ni Caleb. Ikaw at ako lang ngayong gabi. Bakit parang kinakabahan ako sa tingin mo, Mr. ko? Hagik-hik pa ni Lucia. Siguraduhin mo lang nakakayanin mo ako ngayong gabi, ha? Aba, minamaliit mo ba yung 8-pack abs ko? Pang-aasar pa ni Beer sa bayuko para halikan ng napakadiin ang labi ni Lucia. Naging mabilis at mainit ang palitan ng halik at lambingan nilang dalawa. Sa gitna ng kanilang matinding paglalambingan, biglang tumayo si Lucia at ambagin si Beer nang nakarinig sila ng malakas na tunog. Biglang lumubog at naputol ang gitnang pundasyon ng mamahaling French wooden bed. Sa lakas ng bagsak, sabay na nahulog sina Beer at Lucia sa sahig habang nakabalot ng makapal na kumot. Aray! Ang balakang ko! Saad ni Beer habang nakahawak sa kanyang likod. Napatitig si Lucia sa sirang kama. Tapos tumingin kay Beer na nakadapa sa sahig at nakatapis lang ng kumot. Beer, anong ginawa mo? Nasira mo? O natin ang kama? Anong ako? Ikaw kaya yung lumukso sa ibabaw ko. Depensa pa ni Beer. Oh God, 5,000 euro kada gabi yung suite na to tapos gawa sa palutsina yung kama. Natawa ng napakalakas si Lucia habang nakahawak sa kanyang tiyan. Diyos ko Beer, kahit sa honeymoon natin, may nasisira ka pa rin. Akala ko ba ako lang yung tagasira ng gamit? Bago pa man sila makabangon mula sa sahig, biglang umalingaw-ngaw ang alarm ng kwarto. Dahil sa lakas ng pagbagsak ng kama,
Natamaan ng bedside lamp ang automated sprinkler system ng hotel. Sa loob ng 3 segundo, biglang umulan ng napakalakas na tubig mula sa kisame sa loob ng mismong kwarto. Fire sprinkler? Seryoso ba to? Sigaw pa ni Beer habang basang-basa ang buhok at katawan. Napatayo si Lucia na basang-basa rin yung lingerie. Beer! Yung wine! Yung Rolex mo! Sa halip na magalit, napatitig si Beer sa kanyang asawa na basang-basa, nakangiti, at mukhang basang sisiyaw sa gitna ng umuulang luxury suite. Natawa na rin ng malakas si Beer. Hinalikan ng mabilis si Lucia sa ilong at hinila ito upang yakapin ng mahigpit. Bahala na. Saad ni Beer sabay buhat kay Lucia. Kung sa sahig man tayo matutulog ngayong gabi, basta asawa kita, mag-honeymoon tayo! Ayan, at dito na nga po nagtatapos ang nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Beer at ni Lucia. Naway kayo po ay kinilig at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang mga kwento ni Miss J.